Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day po sa inyong lahat mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, saling ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay, another day, another Airsoft for our bossing from different province. Okay mga ka-Airsoft, hello po sa inyo lahat. Ngayon po, enjoy lang po tayo kasi napakaganda ng araw natin ngayon, kaya lang maulan. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Pro pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Yun, napaka maulan ngayon mga ka-Airsoft, no? Pero ganun pa man, dire-diretso yung mga request ng ating mga bossing, mga ka-Airsoft natin from different province. Okay? Ngayon mga ka-Airsoft, meron mga questions dito, pero medyo sasagutin ko lang ng kaunti bago tayo magdire-diretso. No? Bakit daw ba mabili ang Airsoft? Ayan na, bakit ba yung mga kalalakihan ini-embrace yung paglalaro ng Airsoft? Ano raw ba ang dahilan kung bakit ay yung ano nito, gasping ready mo, silicone BBs, no? Tapos yung target nito, dali, kunin ko. Okay, bakit daw ba ini-embrace ng mga ito, target niya na? Bakit daw ba ini-embrace ng mga kalalakihan yung paglalaro ng Airsoft, no? Ano raw ba ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng kalalakihan yung pag-Airsoft? Pero ito, isang payo ko lang, no? Yung mga partner ninyo, kung nagbabalak mag-Airsoft, huwag ninyong pigilan, no? Alam nyo ba sa lalaki, napakalaki na nagagawa na to boost our confident level, no? To boost our confidence sa sarili, tiwala sa sarili, di ba? Para maging maayos yung mood ng lalaki sa isang araw, no? Actually, kung mag-Airsoft yung partner nyo, huwag ninyong pigilan. Hindi magandang pigilan yon kasi ang tendency pag pinigilan nyo, hindi niya nalalabas yung, alam mo yun, kasi ang mga lalaki mapagkimkim.
no? Ang mga lalaki hindi naman masalita, di ba? Ang mga lalaki madalas kung may problema, kinikim-kim lang sa sarili. Pag yung lalaki madaldal, hindi lalaki yan, lalakwe yan, no? Pero mostly ang mga lalaki, mapagkim-kim lalo na yung problema. Kasi ang lalaki is the head of the family. So, siya na yung pinakamataas sa loob ng pamilya, di ba? Siguro maglalabas yan ng kinikim-kim niya is sa mga nararamdaman niyang mas mataas sa kanya, no? Pero other than that, no, yung pag-airsoft kasi is nagiging stress reliever ng mga lalaki. Yung mga partner dyan, girlfriend, fiancé, ano pa ba, misis, huwag niyo papigilan, no, yung asawa ninyo kung gusto niya mag-airsoft, no. Bagkos suportahan niyo po. Kasi sa ating mga lalaki, yung kaligayahan namin once na every time na nagpa-firing ka, 'di ba? Every time na nagpa-firing ka, yung kaligayahan na nararamdaman ng isang lalaki, hindi kayang bayaran ng pera 'yon, no? Hindi kayang bayaran ng pera yung nararamdaman ng isang lalaki sa tuwing naglalaro siya. Okay? Kaya ako mga airsoft, ang payo ko sa mga partner dyan, hayaan nyo mag-airsoft yung partner ninyo. Okay? Kailan ka pa ba mag-airsoft? Lagi ko sinasabi to, kailan ka pa mag-airsoft pag malabo na yung mata mo? Tama ba ako? Kailan ka pa mag-airsoft pag pasmado na yung kamay mo, nanginginig ka na? Kailan ka mag-airsoft pag dinadialysis ka na? Kinikimo ka na? 'Di ba? Kailan ka pa mag-airsoft pag na-stroke ka na? Kailan yung huwag mong ganyanin yan. Kailan yung tamang panahon para mag-airsoft? Today. No, not tomorrow. Not on the future, but today. Hanggat maliwanag ang mata mo, nakikita mo yung tatargetin mo, hanggat hindi nanginginig yung kamay mo, mag-airsoft ka na. Okay? Hanggat hindi ka pa nai-stroke. Tandaan nyo to, hindi natin hawak yung buhay natin. Yung buhay natin, hiram lang natin. Yung pera, kinikita yan. Yung pera, napag-iipunan yan. Pero, yung panahon na inaaksaya mo, na hindi mo ine-enjoy yung bawat sandali sa buhay mo, yun ang hindi kayang bayaran ng pera. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo kung sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, no? Kaya ngayon mga ka-airsoft, I just want to congratulate our ka-airsoft from different province na nag-avail ng airsoft natin, no? Shout out po! Sino to? Shout out Jerry Tolentino of Compostela, Cebu. Okay, ang unit natin kay Airsoft is the 5.1 KP19S, the Godfather, no? Ito yung unit na competition grade. Okay? Ito yung unit na mayabang. Ito yung unit na maangas pagdating sa game site. Ito yung unit na karga-karga niya lahat ng upgrade na pinapangarap ng bawat nag-airsoft, no? Review and unbox ko in just a while. Okay? Ito yung unit natin kay airsoft. Sabi ko nga sa inyo, Jerry Tolentino of Compostela, Cebu. Hello, bossing! Shout out, good day and good afternoon, Nino Mulawin of Apari, Cagayan to. Cagari, Apayan. Sa taas ng Luzon to mga ka-airsoft, no? Grabe, nakakaabot tayo sa iba't ibang lugar sa ating bansa, no? Nakakarating tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lahat yan kaya natin puntahan. Lahat yan kaya nating abutin. Okay mga ka-airsoft, unit natin ka-airsoft, Nino Mulawin of Cagayan, Apari. Ito yung unit niya. This is the 2011 Staccato 4.3 edition. Mas maliit, mas compact sa 5.1. Okay, ayan. Kita nyo yung difference, di ba? Ayan, no? 5.1 versus the 4.3. What is good and special about this unit?
Malalaman ninyo in just a while. Okay, shout out and good afternoon kay Madam Myla Dakoykoy of Jensen. Another Madam for today. Okay, kanyang unit. Nagkataon lang to, no? 5.1, 4.3, 3.8. Okay, ang kanyang unit, wala. Wala to. Premium na premium. Napakalupit, napakatikas talaga nito, no? Para sa isang babae na magkaroon ka nito, this is the 1911. 1911 na 3.8 edition. Napakaganda mga ka-airsoft. Tignan nyo yung grip. Saktong-sakto sa kamay ng kababaihan, nakaakap. Tignan nyo yung itsura niya, di ba? Pag pa-fire ka, okay, napakaganda, napakasarap niya, oh. Di ba? Napakasarap. Kaya lang pagdating sa akin, syempre, malaki ang palad ko dahil lalaki tayo. Medyo parang awkward, di ba? Pero if you are looking for a piston na pang-conceal, pang-tabi, pang-bulsa, napaka-the best nito. Bigyan mo ako ng pinakamaliit na Glock. Tignan ko lang kung same lang siya. Napaka-the best ng itsura nito. Talagang naman talaga naman panalong-panalo to, no? Pinakamaliit na Glock. Tignan natin. Hindi naman Glock yan, eh. Glock, kaya nasa harap mo na ata, eh. No? Napakaliit lang niya. Ngayon, nagpo-possess siya ng matinding power na pagiging aggressive. Tatandaan nyo, lagi ko sinasabi, yung mga ganitong unit, agre to, no? Agre. So, tingnan natin kung same size sila ng Glock. Mas malaki siya ng konti. Dali, parehas pala. Ayan, parehas sila, no? Mahaba lang kasi yung buntot, eh. Kaya lang, hindi ko kasi kinakount yun, eh. Kinakount ko kasi basihan dun sa hammer. Ayan, parehas sila ng Glock na 26. Napakaliit, napakaganda rin ito mga ka-airsoft, oh. Di ba? Pero tatandaan nyo, ang unit na maliit na ganito, medyo aggressive, ha? Kumbaga, iba pa rin talaga yung standard size. Pagdating sa pistol, iba pa rin yung standard size kasi dun sa standard size, talagang standard na, Medyo ibahin nga natin yung angle ng camera. Taas natin kaunti ito. Medyo nahihirapan ako, eh. Sige, hindi, mga ka-airsoft, sandali lang, ha. Paano ba to? Yan. Para hindi na ako tumitingin sa tingnan mo. Tingnan mo. Ibaba mo pa pa. Yan. Para, tapos ito, iyoko mo ngayon to. Okay din. Dapat tutaas natin konti. Dali, inaayos ko lang yung mga setting ng camera mga ka-airsoft kasi from time to time binabago din namin yung angle, ng mga camera natin. Okay. Ayan, okay na. Ayan, no? Okay mga ka-airsoft, yun nga, Madam, hindi ko alam yung real name ni Madam, ang haba ng pangalan, eh. Kaya tinawag ko na lang sa Myla Dakoykoy. Ganda ng apelyido ni Madam, not the ordinary apelyido na naririnig natin sa pang-araw-araw, no? Hello, shout out, good day and good afternoon, Madam Myla Dakoykoy. Okay, shout out tayo, shout out. Oh, boss, how much Glock? Sabi ni Lance. Bossing, simbulan, no? Bossing, mag-message ka po. No, wag po sa comment section kung gusto mag-inquire kasi delikado tayo sa scammer. Baka unahan kami ng scammer sa pag-reply sa inyo, no? Tandaan nyo, wag nyo ipapakita on public na interesado kayo mag-airsoft. Kung gusto ninyo mag-airsoft, mag-PM po kayo kasi yung mga scammer, watching po sila. Ang gagawin nila pag nakita nilang interesado kayo mag-airsoft, ang gagawin nila, ipipm nila kayo, aalokin kayo, then mapapabayad kayo, mapapasend kayo through GCash, patay na. Alam nyo ba, every week, 2 hanggang 3 ang reported na
nabibiktima ng scammer sa aming page, no? Kasi ako lang naman ang airsoft shop, ako lang naman ang airsoft dealer na nagba-vlog, no? Ako lang ang airsoft shop, airsoft dealer na nagba-vlog on live, on real time, 'di ba? Ako lang. Wala namang ibang ano eh. Yung iba kasi pilit tayong ginagaya pero hindi nila makuha yung tamang timpla, 'di ba? Tandaan nyo, ako yung pagbablog ko on real time. Pwede akong mapahiya, pwede akong matameme, 'di ba? Yung pagbablog ko walang edit, walang cut. What you see is what you get. Kung ano yung sinabi ko, yun na yun, final, execute, 'di ba? Ano? Final. Wala, there's no room for any mistake ang pagbablog ko, 'di ba? Kaya ako, mga airsoft, no, ibang-iba yung vlog natin. Hindi nyo pwedeng ihalin tulad sa iba yung kasi yung sa atin talaga genuine. Sabi nga, bakit wala tayong ano naka-display na 19S na brown? Ano ba yan nandyan? Black? Black ba yan? Yung ganun. So, walang black. Meron po. Nasaan? Hindi na 19S yan. 19 yan. Ito. Naghiwalay. Black. Naghiwalay? Okay. Sige. Pag ano, alisin mo, pagdikitin mo yung magkakaparehas. Malilito tayo, ha? Okay, so, ayun nga, nasa na ba tayo? No? Dun sa isang camera, merong mga nagpapa-shoutout. Wala pa. Wala pa. Okay. No? Pag meron, message mo para, ano. Okay, siya nga pala. Ayan, dire-diretso na tayo, mga Kersop, ha? Dire-diretso na. Okay. This is the competition grade of the KP19S. Kung tawagin natin, the Godfather 5.1. This is a 2011 edition. High Kappa, okay? Tingnan nyo, yung sight niya, ito, optic sight front, optic sight rear. Yan pa lang, out of the box upgraded na. Okay? Ngayon, ang inyong lingkod, sinamahan pa ng matitinding upgrade. Fixed outer barrel. Totally walang kalog. Okay? Yung hindi naka-upgrade na unit, pakita. Pengi akong unit na hindi naka-upgrade. Okay? Papakitaan ko kayo ng unit na hindi naka-fixed outer barrel. Kayo na ang bahalang pumili, kayo na ang bahalang mag-desisyon kung ganito ba yung gusto nyong unit na gagamitin ninyo. This is a John Wick Sun Viper, the China edition. Ito, hindi ito naka-upgrade. Walang upgrade to. Payag ka, ikaw ang padre de pamilya, ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo, ikaw ang bumibili ng bawat bigas na kakainin nyo, ikaw yung nagpapakahirap sa pamilya nyo, ganito ang magiging unit mo? Payag ka? Payag ka ganyan? Sagot on the comment section, no? Pengi ako dalawang knife. Doon. Sagot on the comment section, ha? Papayag ka, ikaw yung padre de pamilya sa inyo. Tapos ganito yung unit mo. Payag ka? Ako hindi. Ewan ko lang, ha? Sagot on the comment section, mananalo kayo. Big Man Tactical Knife, ayan, ha? Big Man Tactical Survival Knife. Ayan, ibibigay ko sa inyo to, ha? Pakita mo kung gaano kaganda. Yan, bibigay ko sa inyo yan. Sagot on the comment section. Kapayag ka ba ganito yung gagamitin mong unit bilang isang padre de pamilya? Ganito? Or dapat ganito? Dapat ganito, naka-fix barrel. Hindi kumakalog. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, and naka-hammer protection pad. Payag ka ganito? Di ba? Ano ang silbi ng fixed outer barrel? Number 1, syempre, accuracy. Less wear and tear, stable unit, durable unit. Yun yung fixed outer barrel. Pag hindi naka-fixed outer barrel, ganito. Nag-expect ka ba rito ng ganito, ng
tatagal yung unit. Hindi, di ba? Gagastos ka, bibili ka 5,000, 6,000, 7,000, payag ka ganito yung unit mo, kumakalog na ganyan. Hindi normal yan, hindi maganda yan. Okay? Kaya yung mga taong hindi naniniwala, ganito ang unit mo, katawa-tawa ka, no? Katawa-tawa ka kung ganito yung unit mo. Ayan, no? Compare mo rito, walang kalog, ito. Di ba? Dapat to ginagamit to pag Pasko, sa caroling. Doon to magandang ginagamit, ayan, jingle bells, di ba? Doon to ginagamit. Pero kung pang personal mo, pang sarili mo, tandaan mo ang airsoft pang alis stress. Ngayon, hindi maaalis yung stress mo, dagdag pa siya sa magiging stress mo. Okay? Yan. Ito, 5 ang upgrade. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, and hop-up rubber. Okay? Yang 5 na yan na upgrade na yan, huwag mo muna tatabi. Total of 9,500 to 11,000 ang aabutin niyang 5 upgrade niya. Pero dito sa Big Bang, libre ko lang ibibigay sa inyo. Libre lang, no? Kasi bakit? Siyempre, hindi kami tumitigil sa pag-innovate ng unit. Hinahanapan namin ng paraan kung paano mas mapapaganda yung unit bago pa man din makarating sa'yo. Tatandaan nyo, mga ka-airsoft, ang Big Man lifetime warranty. Okay? Lifetime warranty ang Big Man. Hindi pwedeng yung unit sirain. Pag sirain yung unit, lifetime warranty kami, lagi kayo magpapagawa sa amin. Hassle, di ba? Pag laging masisira yung unit nyo, lagi ako magpapagawa sa gunsmith. Magkano ang labor fee ng isang unit ng isang gunsmith? 700 pesos. Imaginein mo, binili mo unit China, walang kwenta. Papagawa mo 3 beses. Magkano aabutin nun? 2-1. Sino magsha-shoulder nun? Ako. Kaya dito sa Big Man, ang kukunin yung unit quality. Hanggat maaari, gusto natin wag masira, kaya quality yung mga unit natin. Okay? This is the 2011 competition grade. Mapapansin nyo, ang mga 1911, lahat meron mga beaver tail. 1911, 2011. You need to press the beaver para mag-fire. Pag hindi mo na-press yan, hindi magpa-fire. But this is a competition grade unit. Hindi mo na kailangan pressin to. Magpa-fire yan. Okay, yan. No? Napakaganda ng unit. Full metal, CNC, full steel CNC magnet. Full steel CNC yung unit, no? Hindi siya Taiwan or recycled Taiwan. Full steel CNC ang unit. Okay? Ayan. Ito, tignan nyo. Yung mga mas lower version sa kanya is hindi. Hindi dumidikit, Even this one. Pero ito, tignan nyo. Iaahon ko siya, Dumidikit kasi full steel CNC ang internals niya. Compared dun sa mga ibang unit like WE, like Double Bell, wag po kayo magagalit, pero kailangan ko lang sabihin yung totoo. Like WE, Double Bell. Sabi ng ating ka-airsoft, Ronald Suwete Carino, good PM Sir Big Man, maulang araw sa amin sa Baguio City. Sir, dito rin sa amin, maulan din. Ronald Suwete, hindi po sir, dapat naka-fix po. Totoo yan. Dapat po naka-fix at hindi maingay, sabi ni Boyet Sir Peñano. Okay, no? So ito yung unit natin, Airsoft, Jerry Tolentino of Compostela, Cebu. Demo and test fire natin ngayon. Okay? Number 1, ano ba yung kailangan gawin? Number 1, sa magazine muna tayo. Ang magazine kailangan na-isi silicone oil. Okay? Huwag gagamit ng WD-40. Hindi design ang WD-40 para sa airsoft natin. Because of the acetone, chemical content na acetone ng WD-40, yun yung magpapalutong ng mga rubber at saka plastic parts natin. Okay? Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray.
Kailangan nakapress yung valve para open, para yung oil papasok. Pag hindi mo prines, nakasara yung valve, so tatulo lang yung oil, okay? Then spray tayo sa slide stopper. Okay, then spray tayo sa nozzle. Yun, then release, then rest. Ngayon maglalagay tayong bala. Using our speed loader, mas maganda dahil mas mabilis. Sa takay pababa, put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, then, maximum rounds is 27, pero hindi ko allowed na punuin ninyo. 20 to 23 rounds lang, okay na yon. Pwede na yon. Pasok natin sa unit. Siyempre, wala pa palang gas. Sorry. This unit, itong hawak kong unit, capable ng 12 kg, 14 kg. Okay, ganong kalupit to. Marami tayo iba't ibang klaseng gas. 12 kg, 14 kg CO2. Ito, capable of lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Okay? Gamit lang muna tayo 12 kg. Kasi malalakas na yung ibang mga gas talaga eh. As well as the CO2. 1, 2. Okay mga Airsoft, no? Pag naglalagay kayo, gayahin nyo yung paglalagay ko, walang sumisingaw. Pag walang sumisingaw, matipid kayo sa gas, mas maganda. Okay? Ang 12 kg design yan para sa mga pistol. Ang 14 kg design para sa mga rifle. Ang CO2 design para sa mga airgun rifle. Okay? Pero itong unit na to, dahil full steel CNC, kaya niya lahat yon. Bagay na hindi kaya ng mga unit na iba. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Always finger trigger out. Papasok mo lang pag magfa-firing ka na. Okay? Firing! Okay. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. This is the hammer, this is the trigger, even without pressing the beaver. Unit natin ka Airsoft, Jerry Tolentino of Compostela, Compostela, Cebu. Okay? Itong unit na to, upgraded to, napakatipid nito sa gas. Kung mapapasin nyo, naglalagay tayo 2 seconds lang. In 2 seconds natin can fire 50, 40, 50, 60. Kung sineswerte pa, nagsa-70. Okay? Kasi upgraded to. Pag yung unit hindi upgraded, lalagyan nyo ng gas 5 seconds. Can fire only 30 rounds. Pero ito dahil upgraded, ang daming laman ito. Okay? Check natin. Baka kasi niloloko lang kayo ni Bigman. Baka hindi naman totoo yung pinagsasasabi ni Bigman. Di ba? Nagpaputok tayo, 20. Dugtong natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 30 rounds na. Napaputok na natin. May gas pa ba? Meron pa kasi malamig pa. Malamig yung magazine. Pag yung unit ninyo, pag may magazine ninyo malamig, hawak-hawakan ninyo using your body temperature na itatransfer nyo yung init dito. Okay? Yung nagpapalamig sa kanya is yung yelo sa loob. May build up ng yelo. Ngayon, dahil tinatransfer mo yung body heat mo sa kanya, magme-melt down yung yelo, magiging hangin. Okay? Paputok na tayo, 30 rounds ha. Tignan natin, baka pinaglololoko ko lang kayo eh. Maganda ma-witness ninyo yung totoo. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Tanyo? Eh di 40 rounds na. Tanong, malamig pa ba? Malamig pa. Ibig sabihin, malamig pa, meron pa. Okay? Kita nyo? Walang cut to ha, walang edit to. Nakita nyo, nilagyan natin 2 seconds. Nakaka 40 rounds na. Ang tanong ko sa inyo, kaya ba nung airsoft nyo yan? Malamang sa malamang hindi. Okay? Ngayon, pasok natin. Baka meron pa eh. Kasi gusto ko mapatunayan na hindi kayo niloloko ni Bigman. Okay? Pakita natin ha. Yan. Kita look? Sa tatlong camera? Okay. Firing tayo. 40 ha. 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nakaka 50 rounds na. Kita nyo naman, 2 seconds lang na gas, sinuklian niya 50 rounds. Diretso natin. Keep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds. Oh.
Sulit na sulit, di ba? 2 seconds nyo, sinuklian niya ng putok, 60 rounds na. Hindi ba sulit na matatawag yun? Ibig sabihin, almost 2 magazine. Hindi kaya ng iba yan. Di ba? Hindi kaya ng iba yan. Pero dito sa atin, sisisiwin natin yan. No? Almost, kasi sabi mo ng 20 rounds, almost 3. Meron pa ba? Tingnan natin. Kaya lang, ang lamig na ng magazine. Anoin muna natin. Using our body heat, di ba? I-transfer natin sa kanya. No? Yan ang tama. Hindi pwedeng hindi pwedeng malamig na. Natandaan nyo, ang airsoft natin, ayaw niya yung malamig. No? Hate niya. Pero subukan yung laruin siya outdoor, malakas siya. Malakas at matipid. Tingnan natin. Paputok tayo. Ilan na? 60? Tama ba ako? 60 rounds. 2 seconds, 60 rounds. Sige na natin. 6-1. 2, 3, 63 rounds. Pwede na, di ba? Not bad, no? Okay, yung unit natin, napakasarap, napakaganda. Unit ng ating Airsoft Jerry Tolentino. Sir Jerry, ready for packing and ready for shipping. Yung unit mo, pag itatabi mo na, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Tapos, check mo kung may bala. Okay? Unit mo, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. Next unit! Okay, next unit natin. But before that, magbati muna tayo. Good afternoon, sir. Watching from Bataan. Sir, ask ko lang po, sana kung paano kumuha ng installment po, sana, sir. Leonardo Villanueva, mag-message po kayo, makakakuha po kayo ng installment plan. Okay, binubuksan ko layaway installment plan, season 13. Okay, no? Sa maswerte yung mga umabot sa haba ng video na to kasi, nalaman ninyo yung magandang balita, di ba? Layaway season, installment plan, season 13, ino-open ko, pumili kayo ng unit nyo, ipatotal ninyo, then mag-down payment kayo, okay? Makukuha ninyo yung unit pagkatapos ninyong bayaran. Everyday, pwede kayo maghulog kung magkano gusto nyo, kung magkano kaya nyo, okay? Yan. Sold unit na naman, boss, big man. Kahit maulan, parang mas lalong masarap maglaro. Pag maulan, stay lang kayo sa bahay. Masarap talaga maglaro, sa totoo lang, no? Pag may mga bakanting araw kayo, pag may mga free time kayo, napakasarap talaga maglaro, okay? Good PM Idol, magkano 1911 full metal upgraded Idol Emiliano Oler, mag-message po kayo, bossing, ha? Yan ang pangarap ko para alis stress, sabi ni Boyet Sir. Bossing, yung pangarap gawin mong realidad, no? Mahirap yung laging nangangarap. Dapat yung pangarap, ang pangarap dapat natutupad. Pag laging puro pangarap, kabiguan yun, no? Kaya, yung pangarap mo, bossing, gawin mong katuparan. Tawag ka, usap tayo. Okay? Okay, PM kayo sa FB page. Yes, okay, text mga boss, PM sa akin, how much yan? Ay, nako po, Boyet Sir, napakakulit. Huwag mo sabihin, PM kami sa iyo. Dapat ikaw ang mag-PM sa amin. Imaginein mo, may katabi akong scammer. Ipi-PM ka niya. Ano mangyayari? Akala mo ako yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag makulit. Huwag niyong ipapakita on the comment section kasi on public yan. Huwag niyong ipapakita na interesado kayo. Pinapakita mo, interesado ka. PM, sabi mo, PM mo sa akin, how much yan? Paano kung nga mag-PM yung scammer? Akala mo kami yan. Tapos bibigyan kang presyo. Magsesend ka through GCash. Na-scam ka na. Kasi hindi naman kami yan. Ang pinaka-proper, ikaw ang mag-PM sa amin. Diba? Hindi kami mag-PM sa'yo. Hindi yung personal account ko mag-PM sa'yo. Hindi yung tauhan kong mag-PM sa'yo. Ikaw ang mag-PM sa amin. Sasagot lang kami. Kawawa ka, may scam ka, medyo may katigasan ng ulo mo, medyo may kakulitan ka. Kanina ko pa sinasabi at the start of the video, be wiser than the scammer. Okay? Tigas! Tigas! What the fuck? Tigas. Pag na-scam, iyak! 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 Pag na-scam, maghahanap ng masisisi. Di ba?
Pag nag-i-scam, sasabihin pa nung isang na-scam, dapat hindi ka nagbablog. Ha? I've been here for almost 6 years. Tapos sasabihin, ikaw bigla ka lang sumulpot, sasabihin mo, dapat hindi ako nagbablog. Every start of the video, sinasabi ko, be wiser than the scammer. Lagi ko sinasabi, para malaman mo yung detalye, mag-message ka. Di ba? Lagi ko sinasabi yan. Pero, may mga taong matitigas ang ulo na tulad nitong Boyet Sir na to. Sayang, ini-entertain pa naman kita, kaya lang medyo may katigasan ng ulo mo eh. No? Lagi, bahala ka, kung ma-scam ka, at your own risk, no? Pero, labas kami dyan. Sinabihan na kita eh. Okay. This is the staccato 4.3. Yung kanina, 5.1. Ito, staccato 4.3, mas maliit. At mas maliit pa tong isa. This is a 3.8. Staccato 4.3, sikat na sikat. Wala ng STI, pumalit staccato. Nag-rebrand ang STI, pumalit staccato. Okay? Ngayon, same company, same brand, na-adapt nila yung pagiging matikas ng unit. 1:1 replica. Kung ano yung tunay na staccato, yun siya. Okay? Ngayon makikita nyo naka-high-rise front, upgraded na front sight. Then, naka-high-rise rear sight din. Ito kasi naka-ready para sa isang RMR scope. Halimbawa, on the future, gusto mo siyang i-upgrade, gusto mo siyang pagwapuhin on the future, pwedeng-pwede. Okay, bakit? Aalisin mo lang tong plate na to, ipapatong mo lang yung RMR sight natin. Guwapo, di ba? Ang ganda, di ba? Yan na yung magsisilbing sight mo. Pinapatong ko lang kasi. Yan. Ini-screw yan ha. I-screw mo. Kaya lang siyempre ipapatong ka lang. O, di ba? Yan. Ganyan ang formahan ngayon yan, di ba? Napakaganda, napakalupit, di ba? Yan. Upgraded na rin, naka-fix outer barrel, pero normal ito, hindi ito naka-fix outer barrel. Pengi ako na naka-fix outer barrel para makita nila. Nang hindi pala, na 4.3. Yan. Ito mga airsoft kasa natin, ilak natin manually. Kung mapapansin ninyo, naka-fix outer barrel na to. Ayan, hindi na siya kumakalog, oh. Okay, hindi siya kumakalog. Pero yung ibang unit ganito. Ayan, oh. Pag ito, nung dumating to sa Pilipinas, ganito. Hindi siya naka-fix outer barrel, eh, no? Okay, hindi siya talaga naka-fix outer barrel. Pero, request ng bossing natin, fix outer barrel. Di ba? Ayan. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Ang kargang upgrade, 5. Yung upgrade na yan, 9,500 to 11,000 ang halaga niyan. Libre mo lang nakuha dahil dito ka sa Big Man. Bakit kailangan natin i-fix outer barrel? Para ma-lessen natin yung wear and tear, mabilis ang cycle, load, more durable, hindi stress yung unit mo. Okay? Kaya yun ang silbi ng fix outer barrel. Kaya kung yung unit ninyo kumakalog-kalog, madismaya na kayo. Kasi soon, papunta yan sa pagkasira. Lahat ng bagay na kumakalog, hindi normal. Pintuan ng bahay mo kumakalog, normal ba? Hindi. Pasira ng pasira yan. Pintuan ng sasakyan mo kumakalog, normal ba? Hindi. Pasira ng pasira yan. Manibela ng sasakyan mo kumakalog, pasira ng pasira yan. Manibela ng scooter mo kumakalog, pag nalubak ka, kumakalog, dog. Knuckle bearing, pasira ng pasira yan. Okay? Makina mo, yung piston, kumakalog, hindi normal yan. Pasira ng pasira yan. Okay? Barrel mo, kumakalog, hindi normal yan. Pasira ng pasira yan. Yung atin, naka-fix outer barrel. Upgraded. Okay? Kaya wag nyo kaming itutulad sa iba. Wag nyo kaming ikukumpara sa iba. Kasi yung unit na nakukuha nyo sa iba is pasira ng pasira yan. Okay? Ngayon, magazine, press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, inlet valve, spray. Okay. Kunin natin yung unit, mga airsoft, spray tayo sa slide stopper, spray tayo sa nozzle. Okay? Yung unit ninyo, subukan ninyong huwag sprayan ng silicone oil. Ano mangyayari? Pasira ng pasira yan. Okay. Word of the day is pasira ng pasira yan. Okay. No? Mabuti rin nagkakaalaman tayo, no?
Okay, Pa-shoutout, Idol Big Man, solid ka talaga. Sabi ni Scott Cruz. Thank you, bossing! Tapos po yan, sir. Ano tapos po yan? Yan ang pangalan, alistress. Tapos po yan, tapos ka sa scammer, no? Nagpakita ka ng interest mo na bibili ka. Ngayon, ang gagawin sa'yo ng scammer, ipipm ka. Tapos ka ngayon. Okay, so maulan na hapon sa'yo, mga kahabi. Stay safe always. Sabi ni Alan Villari. Okay, ngayon, ready to test fire na tayo. Meron ng oil, pengi akong gas, lagyan muna natin ng bala, hatakin to pababa, then put your right thumb here, para kung sakaling mabitawan mo to, hindi tatama dito. Ito maglip, possible masira. Okay, ngayon, nasa na? Paso, gas pala, sorry. Maunti ka na naman makalimutan. Upside down, then press down, 2 seconds only. Kailangan walang sumisingaw. 1, 2. Walang sumisingaw, ha? Then, pasok sa unit. Pasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Nakikita nyo naman yung mga tikas ng pagpa-fire natin, no? Ang daming gumagaya dyan. Di ba, Lucas? Maraming gumagaya, maraming naaangasan, maraming umiiyak. Okay? Pero dito sa atin sa Big Mac, wala tayong pakialam dyan sa mga nambabash-bash na yan. No? Basta tayo, focus tayo sa trabaho natin. Everyday may bagong innovation. Everyday may nilo-launch tayo. Everyday may bago tayong order. Everyday may inaayos tayo. Okay na yun. Pero, para bigyan natin ng oras yung mga scammer. Tandaan nyo yung mga scammer, yan yung mga taong hindi makausad dun sa, yung mga basher, yan yung mga taong hindi makausad doon sa taong binabash nila. Kaya sila basher, nasa likod sila. Hindi nila kayang pumesto sa harap. Nasa likuran lang sila. Okay? Kasi, tingnan natin, baka may natira pa. Dami pa, di ba? Okay, every time matatapos maglaro, always make sure walang bala, walang lamang hangin. Unit ng ating ka-airsoft, Nino Mulawin of Apari. Okay, next unit natin, and for the main event. Okay, unit natin ka-airsoft, Myla Dakoykoy of Jensen. What is good and special about this full metal mula ulo hanggang baba? Full metal aluminum CNC. Okay? Hindi iba pa rin yung full metal recycled aluminum. Ito, full metal aluminum CNC. Ibig sabihin, pag CNC, basal, virgin na aluminum. Hindi pa na-recycled. Hindi pa nagamit. Iba yung recycled na sandok, kawali, kaldero, kutsara, etc. Yun ang mga recycled. Coke in can. No? Yun yung pang mga budget million. Pero pag mga ganito, high-end category, this is an AW Custom 1911 3.8 edition. Napakalupit, napakaganda, bagay na bagay sa ating Madam Ka-Airsoft, Madam Myla Dakoykoy of Jensen. Okay? Hindi ko na gano'ng papatagalin. Mapapansin ninyo yung magazine niya is single stock magazine. Press the valve, then spray, then dito. Okay? Ready mo camera. Camera. Okay, then lagay tayo ng hangin, ha. Then press down. 1, 2. No matter what the unit, no matter what the magazine, lalagyan nyo lang ng lagi ng hangin 2 seconds. Kasi yung mga unit natin upgraded. By the way, no, this unit has a conventional front, rear. Kasa natin, ilock natin manually. Pero meron siyang nozzle na big bore. Red nozzle. Napakaganda. Naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi siya naka-fix outer barrel. Okay?
Hindi naman ni-request ng bossing natin na si Ma'am Myla. No? Okay na raw sa kanya yung ganun. No? Okay, hatakin pababa. Put your right thumb here. Then, lagay tayo ng bala. Pinakamagandang angle dito ka. Okay? Ngayon, ready? Play mo na. Pasok! Mga ka-airsoft, this is the 1911 3.8 edition by the AW Custom. Firing po tayo. Firing! Dali, bakit? Hindi ko pa pala nakasa. Ulit-ulit. Okay, firing. Tapos, i-cut mo na lang. Okay. Firing. Kasa. Firing. Open slide. Grabe. Ang liit pero ang lakas. Yan ang power nito. Kasi this is a 3.8 edition. Okay na, look. Okay. Always release the magazine, then release the slide. Ay. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakaganda unit po ng ating ka-airsoft. Myla Dakoy-Koy of Jensen. Okay, napakasarap. Napakaganda ng araw, kaya lang maulan. Actually, yung mga gusto magpa-COD, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, and Bulacan, pwede ko kayong puntahan. 50 units yung dala ko. Pumili ka on the spot. Ngayon sa South, Cavite, Laguna, Batangas, pwede ko kayong puntahan. 50 units yung dala ko. Pumili ka on the spot. Yung taga NCR, Metro Manila, lahat ng lugar, Makati, Pasig, Taguig, Parañaque, Pasay, Valenzuela, etc. etc. Lahat dyan, pwede kong puntahan, pumili kayo on the spot. Ngayon, yung mga taga Rizal, Pililla, Tanay, Taytay, Baras, Morong, Teresa, etc. Binangonan, Kainta, lahat pwede kong kayong puntahan, pumili kayo ng unit on the spot. Okay? Mga airsoft, isa lang ang maipapangako ko sa inyo. Sa unit na kukunin nyo sa akin, talaga mag-e-enjoy kayo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong likod, Pigman. Bago po ako umalis, iiwanan ko sa inyo. Namnamin ninyo ang mensahe nito. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft